Ilang encounters na rin tayo sa stevia with the farm visits na ginawa natin in the past. Pero yun nga, madalas nadadaanan lang natin, naikukwento lang natin na yung stevia is one of those very healthy alternative sa commercial sugar. This one, mas in-depth nating malalaman kung paano ba siya pinalalaki, paano ba siya inaalagaan. For some weird reason, hindi ko siya maparami, hindi ko siya mabuhay ng matagal. So, excited ako malaman kung ano ba yung sikreto para makapag-alaga at syempre para makapagparami ng napaka-healthy at ideal dun sa mga mahal natin sa buhay or may mga conditions kagaya ng diabetes or gusto mo lang na mas may healthy alternative sa sugar. Eto, stevia, organic, baby. Matamis. Dito sa Bukawi, Bulacan, matatagpuan ang Karilagan Stevia Farm. Isa itong malawak na garden na may picturesque landscape, patok na venue sa iba't ibang klase ng events, isang pasalubong shop, at cafe na naghahain ng mga putahing mas pinatamis at pinasarap ng stevia. Bali ma'am, ito na lang po yung mga plots ninyo o marami pa po kayong areas for stevia plant? Madami pa. Demo farm. Demo lang ito. Yeah, demo lang to. Curious lang po ako kasi yun nga, nabanggit ko kasi na stevia is one of those plants na kadalasan naming na-encounter sa mga ibang farms na napupuntahan namin. Pero kayo po, talagang pinangalan nyo pa, kinabit nyo pa sa pangalan ng farm ninyo, yung stevia, as in you claim to be a stevia farm. Yes, oo. Ano pong naging motivation doon sa part na yun? Yung health. Of course. Oo, kasi yung health. Kasi, very obvious reason po. Ano? Kasi yung eldest sister ko na-stroke, mataas yung kanyang blood sugar level. Pero naisip ko, bakit hindi mag-try ng healthy products naman? Okay. And then meron akong friend na doktor, sabi niya, merong plant na stevia. Opo. Nung marinig ko yung plant, kasi farmer kami, nag-start kami, actually more than 4 years namin siyang in-adapt para ma-adapt sa soil. Yun po yung nagtataka talaga ako, ma'am. Nagtatanim din ako ng stevia. Kukuha ako ng isang paso, dadalhin ko sa bahay. Ang ganda-ganda ng itsura niya. Ita-transfer ko siya dun sa plot ko, tapos ilang buwan lang patay na siya. And I would do that every so often na nakaka-frustrate na siya. Ano bang sikreto, ma'am, ng pagpapalago ng stevia? Secret. Alright. So yun pala yung sagot doon. But basically soil condition. Soil condition and yung weather. Kasi tayo parang 4 seasons. Kahit parang every season, iba yung approach sa kanya. Ang pagtatanim ng stevia ay nag-ugat sa mga bansang Paraguay at Brazil. Even if it's 200 to 300 times sweeter than sugar, itinuturing itong healthier alternative dahil meron itong low calorie count per serving. Kapag hinalo sa pagkain, may iba nga ba nito ang mga putahing kinasanayan na nating iluto gamit ang asukal? Kain tayo, ma'am. Sige, chef. Tadamayan mo ako dito. Ito siguro yung kauna-unahang restaurant na talagang yung lahat ng dishes is ginagamitan ng stevia. Like this, tong pasta na to. So instead of using regular sugar, di ba? Para mas maano niya yung mga health conscious and di ba, dun din sa sa advocacy namin na mabawasan at least yung population ng mga may diabetes. Dito sa atin sa Philippines. Moving on ako, ma'am, dito sa Kwan. Ito kanina pa mainit ang mata ko dito eh. Kinilaw na... Kung babalikan ko yung recipe ko ng kilawin, meron din akong sweet element doon. So, why not, di ba? Very upfront yung tamis niya. You have to experience it yourself para malaman mo yung sinasabi ko na iba yung tamis ng table sugar tsaka yung talagang stevia. Sarap ng kilawin. Ano po yung next plan ninyo for this very helpful plant? Actually, nagde-develop pa rin kami ng kumbaga nagle-level up pa din kami. Okay. So ang dami naming stages na napagdaanan. And ngayon, parang ang dami pang
pwedeng ma-unveil. Yes. Oo, doon sa stevia farming. Na-overwhelm ako. Alam mo, ang tao, I could say na parang may kanya-kanyang assignment tayo. Opo. Like you, talent mo is cooking. You're a very good, chef, di ba? Ako naman, or kami, dito sa Karilagan Stevia Farm, parang ang talent namin or yung gift namin is growing, particularly stevia. Parang nasa heart mo na siya eh. Opo. So whatever na magagawa mo for that purpose. Yes. Talagang na siya, lalabas at lalabas sa yung ginagawa kung ano yung passion mo. Bago kami maghiwalay ni Ma'am Au, meron siyang pabaon para sa akin. Ma'am, kailangan mabuhay ito. Ito, hindi pa rin nabuhay, kamay ko na yung may problema. Pero thank you, ma'am. Thank you. Mabubuhay yan, oo. Definitely, I will try my very best. Grabe. Feeling ko birthday ko ngayon. Feeling ko fiesta. Feeling ko magpapasko na. Feeling ko napaka-special ko today. Kita nyo naman yung spread natin. Talagang the best. What I like most is, again, they're celebrating their main ingredient, which is the stevia. Pero yung atake kasi nila with their menu apparently is still not going away from the Filipino flavors. In fact, lahat ng nakalatag sa atin dito, mga Filipino classics. We have platters here na may mga inihaw, may hito tayo dito, iba't ibang klase ng seafoods. In fact, tuna pa nga, bebe! Very interesting dish na meron sila is yung kanilang tinola with dugo rice. So we have here yung native na chicken. Makikita nyo naman yung buto niyan. And ito, yung itlog niyang hindi pa fully developed. Makukuha mo lang yan sa native. Well, actually sa mga farm-raised chickens. And of course, yung dugo rice nila. Very familiar sa akin to. Broth pa lang niya, as you can see, yellowish because of the fat doon sa chicken natin. I also like the fact na sinama nila yung balunan. So very homey yung feel agad. Ang lakas maka-prom the feels. Lasa. Tastes like home. Yung dugo rice. At syempre, yung pinag-aagawan na itlog ng manok na hindi pa fully developed. Solid. Eto naman, napakasimple ng presentation. May mga edible flowers tayo dyan. Yung kanilang pinagmamalaking pansit marilag. Mapepegeg kasi yung kulay niya, parang medyo mapusyaw. So isipin mo parang matabang. Saktong-sakto yung timpla. House specialty na kare-kare. Kare-kare bagnet ito. Yung sauce pa lang looks promising na. Sabay ko na rin yung oxtail. Kung makikita nyo, may touch pa ng mga ground peanuts dyan. Ito yung oxtail nila. Siyempre, bagoong. Masarap yung pagkakagawa ng sauce. Especially for a restaurant na nagsiserve ng kare-kare. Alam naman natin, ito yung pinaka mag-aangat sa'yo or magbabagsak sa'yo. Ito yung lalaban ko. Solid yung kare-kare nila. Pakamayin ko na to ha. Tapos yung atsara nila na may stevia rin. Naririnig niyo yan? Naririnig niyo yan? Yun ang tunog ng paraiso. Eto, iyayabang ko lang din. Ito yung kanilang adobong kambing. Alam niyo naman, pag Ilocano, hindi namin pwedeng palampasin yan. Tara, Food Explorers, food trip tayo. Kita niyo naman, sa sobrang dami na nakalatag dito, kailangan ko ng rest back. Guys, attack!
Siyempre, hindi makukumpleto ang ating Karilagan Stevia Farm experience kung hindi tayo mag-uuwi ng pasalubong. So nasa Stevia store ako. Yes po. Ito yung ating dried. Yes po, yan po yung dried leaves. Amoy halaman. Opo. Pero yung tamis nito pwede kong hawakan, ma'am. No? Opo, pwede niyo po siyang itry. Tikman. Parang mas gusto ko yung dried form niya kesa dun sa fresh. Parehong masarap. Tapos, itong biskotso. Kung Iloilo, Bacolod, biskotso, pwede ito sa Bulacan. Very subtle yung tamis niya. Hindi nakakalula yung tamis. Pero winner, ah. Yan naman po yung stevia buns. With malunggay po siya yung stevia. Again, yung tamis niya, swabeng-swabe lang. Hindi siya yung para kang mau-over. Alat ng cheese natin, nagbalanse siya. Tapos dahil may nakikita kang parang mga pira-piraso ng malunggay, psychologically, naisip mo parang talagang ang healthy-healthy ng kinakain. Thank you, ma'am.